atong lesson karon, Pastor Elvin, is apostasy and intercession. Yes. Tungod kay wa man ka dito Monday. Ako lang katagano higayon sa pag siguro hatag sa imong peace of your mind on this. Siguro you can also explain kung sa imong take on this by taking into the memory text before we go to the Tuesday and the Wednesday's lesson. Pastor? Yes. By reading our memory text, maghatag ni nato og dako kayo og guidance sa nanghitabo ni atong una nga panahon sa Exodus, and this is also very applicable in our time. Now, by the text akong basahon ni Pastor Pido, then Moses returned to the Lord and said, "Oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written." So, by this text, ato na masabtan na yun ang apostasy and intercession. So, we see the people nga nag-apostasize sila, ikuha sila sa Ginoo para nga magreforma sila ang kinabuhi. But unfortunately, pag abot na sa mingawan, apostasy na hinoon sila. Ngunya, and God was intending nga iyahaning panisan ni, iyahaning i-destroy, iyahaning pamatyo ni mga tawana. But here we come, the humblest man nga si Moses, ni plead siya sa Ginoo, sa Lord, o imuning pamatyo ni mga tawana, kung sa'y ikasulti sa mga Egyptians and the countries around. So, ako na lang Ginoo ang patya. Ako na lang. I-save lang niya ang mga tao. And this we can see the leadership of Moses, na he loves people, he want to save these people, nga iyang nga gigamit siya si Ginoo nga luwason ni mga tawhana. Ang Ginoo mura ba og murag nawad-an bitaw og amor bitaw sa mga tao nga ang giluwas. But thank you that we have a kind of leader like this. But actually, when I read this one, kanang in terms when you talk about leadership, yes, I think this is one of the kanang sterling qualities ba ni Moses. Yes. Nga ngayon na ito pagalantaon. Nga he's not really an ordinary leader. Kaya when his leadership was tested, kanang just like what you said, ba nga ang tao, ang iyaw ng mga katawan mo is silutan. Oh, yes. Because sila actually, they're deserving for that punishment. That's and true. Wrath of God. Pero he pleaded nga to sa Ginoo kung pwede, just like what you said, siya na lang. Siya na lang. So, iya yun yung gibati kanang iyang pag-lead nining iyang mga katawan sa Ginoo, no? Yeah. For so long a time, he was with them. And it was a test nga it questions also his kanang purpose ba? Why am I here niya? Tapos mangyani rin ang mga tao nga sa kapila na nga, for how many times nga gitagaan sa Ginoo, pakita sa Ginoo nagkalaylahi nga miracles. Napagi pinakakuyaw nga miracle katong the parting of the Red Sea. Yes. Pero ang tao ni resort man gyud gyapon sa paghimo sa ilang idol. So dili basta-basta, no? Dili basta-basta. So I think kung alanganin ka tong leader, kung ang imong panglantaw medyo mubo lang, mamatay ka nagsayo ay. What do you think? Muna nga ang leadership dili yun basta-basta. Unless kung what sinanggo lang siya nga leader, kana basta lang basta for the sake lang nag-enjoy lang siya sa position. Pero the fact that he said this to God, you know, by pleading to God, no, on behalf of his people, I think there must be something in that leadership style of Moses. Yeah, ka manggod si Moses. Kana manggong he was up to change the people. Kaya actually nasabtan man niya ang mission ng gihatag sa Ginoo siya. Na kwaon ni mga katawhan dito sa Ehipto, danon din sa wilderness patusunod sa promised land para nga magreforma sila. Yes, because that was a long backsliding of the people of Dugay ba Israel. sa Egypt. So iya ka na-internalize na niya ba? So ang iyang pag-adto dito with that mission, unya karon nagruwos man hinoon.
kay naghimo naman ni og idol. So grabe gyud kay ang disappointment sa part sa Ginoo o sa part pod ni Moses. But even then si Moses, he is kanang interceding for his people nga Ginoo maluoy kay tao na ni. Actually, ug ako siguro Moses ato, Ginoo deserve na sila, sige birahin na sila. Pero here we come a man who loves his people nga ako na lang mo suffer. Ako na lang mo suffer. Saan po nga indicator, Pastor, nakita na ako nga God was really right in choosing Moses. Nakita niyo mo? Sa mga, I think we can observe that sa mga episodes ng ilang gagian. In fact, Aaron also failed ba along the way. And he succumbed to the pressure ba sa mga katawan sa Ginoo. In fact, we will go to that later on. Pero si Moses really stood his ground. Napo yung mga instances nga medyo nag-give in po siya. But generally, ako makita din ng how I wish ba kaning kind of leadership ka ng usahay mong intangible mong ang Ginoo. Pag mupili mong ang Ginoo og leader, dili mo ko na ito may istorya ang Ginoo, Pastor? Yes, sir. So, I think one of the best ways nga sana ka nang makita na to is, kana ba siya nga leader, maka-inspire ba sa kuha? No? Sa leadership ba, mas iya pa bang ipagbabaw yan kung galingon kaysa iyang trabaho? So, that's why here, God was no mistake when He actually chose Moses. He was really, I mean, eksakto gid niya panguna-una ba? Siguro, as to what qualifications nga nasa una si Ginoo, nagipili niya si Moses. And then, we saw ang evidence nga Moses was really a good leader, right, Pastor? Yes. Yeah. I saw in Moses, of course, nagkaman gyud siyang mga skill, nagkan siyang mga talent. Pero, one thing ako nakita niya, ang iyang spirituality, taas kayo. Okay. Yeah, I think so. I agree. Ang iyang spirituality... Here, no? Yes. Ang imong tanawon ang iyang brother, nga si Aaron. Kaya si Aaron, priest na biya. High priest na siya. Pero nag-give in. Pero si Moses, ang iyang spirituality, in the midst of that happening, he stood firm for the Lord. Unya, imong makita nga spiritual yun kayo si Moses kay of course nag-uul man siya sa mga hitabo. Right. Nya imong makita siya nga authentic tong iyang kwan, no? Iyang pain ba? Yung pagbati niya. Unya, despite nga inana ang gibuhat sa mga tao, naluoy siya sa mga tao gihapon nga matagaan gihapon og second chance. Imagine ha, ni-appeal ka on behalf sa mga tao nga buluyagon. Wala ba og klaro na yun kayo nga sa danya nang abogado gyud gihapon ka. So dili basta-basta si Moses nga iyahan ang gihimo. Now that is before ka mapadayag, very important yung magsulti ka ng nag-abogado ba? Kinang basig ma-misunderstood bitaw sa ban. Okay na ning ang kagwapo mo sa pag inabogado ni Moses sa iyang katawan is si Moses mong detach sa kanang violation ba? O kanang mga dili maayo nga gihimo siyang katawhan. So it was just right for him to say that. Ang kuya mo tumukuan ka kanang na kay participation in one way or another. Kay tungod kay diba, naghangyo ka kay appeal mo gud po. Appeal ka pero kini siya wala isolated siya. It's different yung case. So rightful good siya nga matawag og intercessor. Yes. Kay wa man siya involvement sa mga sala sa mga tao. Kanya he has the connection with God. Siya ra pud ang may connection sa Ginoo niini nga panahon na. Nga direct face to face nga makaistorya sa Ginoo. So tungod niya na atong makita nga ang iyang pagdupa, ang iyang pag-intercede walay kapin og kulang kaluoy sa mga katawhan. Actually, the lesson is putting emphasis on that. It's really, in fact, si Moses, siya po lang parang, what do you call that one? He also represents, he foreshadows ba? Yes. The coming of Jesus Christ. Yes, ang pagkahimo ni Jesus Christ, inga na po, alang ka na to. So, that's a very good, I really like this aspect sa leadership ni Moses nga very, very rare ba kay
just like what you said, di ba kung ingon ka kanina nga kung ako to, basig, Ginoo, tuloy na kahit naman ka tendency nga, you know, affected sa what's going on around ba. So he was totally detached from kanang bitang propensity to kanang what is it, to make outright judgment on the people. I think also because of the years na they had been together, just like what you said, itong nakita po ni Moses kung sa po'y katuyuan si Ginoo, kung anong dala sila, naghimo sila og journey sama atong journey, because God would like to, you know, to see His people to represent Him to the Gentiles. So that was their training ground. Yeah, Pastor. So now in the Tuesday, Pastor, ang reason dayato is kanang ang Tuesday's lesson magod may tungod sa corrupting themselves. Okay. So apostasy, Pastor, is just like what we know, di ba kanang Greek word apostasia, no? Ang strong one strong sana kanang terminolohiya nga gi-attach sa pinulungan nga apostasy other than rebellion, kanang rebellion magud murag debatable pa kay na. Pero ang para sa ko pinaka-strong kaning word nga abandonment. Okay. Kanang pagbiya nimo ba? So sa ani nga kwan nga panghitabo, ang ilang pagbiya is it's a clear picture of replacing God ba? Of another God. Yes. Kay it's an act of worship, kay kanang worship man God. I think I remember you lectured that one time kanang the theology of worship. Yes. It's so important because in worship man God there is an acknowledgement of kanang of a God who is so kanang we really acknowledge Him that from the very beginning it was He who created us, something to that. So when you put another thing nga nakabalong Ginoo nga wa gina siya ayo, di po na siya makaluwas ninyo, masaktan ng Ginoo. So I think that's the cause of God's jealousy. That's why when we go into the case of apostasy, that would really cause God to kanabitang sana sabi niya kanang maabot lang iyang kasuko. Ang English man gigamit na there is wrath. But anyway, before we go to that, Pastor, ingon atong lesson mo, let me just read and then you can comment on this. Kung atong padakon na ning word nga idol, di ba, Pastor, sa mga Hudiyo, idolatry, adultery, and kanang corruption man siguro to. These are the three considered to be as a heinous crime sa Israel. Idolatry, adultery, and that one. So, idol daw, ingon sa tong author, iyang gi-expand is something that replaces God. So that this is one kanang palatandaan. So anything nga maka-replace sa Ginoo sa atong kapanahunan, that could also be considered as an idol. Yes. Okay. Basta maka-replace sa Ginoo. Kanang makapahimo na to o kanang instead nga maunta ng time nga mahatag lang sa Ginoo, nakuhaan siya because naiimpuling o sa kabutang. Yes. All right. Another one is, even though we know it is not right, we still worship it, often repeatedly. It captures our imagination, affection, time, mind more than does God. It can enslave our thinking. Pastor, you are an experienced pastor. Naimog ka nga presidente sa CPM. O nga karon diri. So, how do you see this? Kanang unsang nakita nimo aning nga panultion nga something usahin adunay maka-replace ato in your work as a pastor. Also in your leadership experience. Yeah. Kanang kay idolatry man siya, no? Yes. Once nga kanang gihisgutan sa atong lesson nga in the case of God, nga kung atong mapulihan o labaw pa nga pagbati or kanabang nahigugma ko sa usa ka butang or anything nga labaw pa sa Ginoo, ang Ginoo majilos ana. That is mo na ingon Ginoo nga idolatry nga part na siya sa definition sa idolatry nga anything nga mulabaw pa sa Ginoo, ang atong pag-idol sa iya, ang atong pag-worship, ang atong pagtagad, ang Ginoo is very jealous about that. Now, in this case, as you have mentioned, nga gi-abandon nila ang Ginoo, butang po sa atong lesson nga ni-divorce sila sa Ginoo, ni-separate sila sa Ginoo, nibulag sila sa Ginoo, kay naghimo sila ng idol, kay si Moses tuwa dito sa absent si Moses for 40 days. So nagwander sila dito sa kamingawan, dito sa dako kayong awan, and they make idol for worship. Now
gipasan to please atong lesson as I scan and read that Okay. nga anything bisan pag ani og anything mga butang sa kalibutan anything nga mo replace sa what is due to God and what is more kanang maingon nato nga mo labaw pa sa atong gugma sa Ginoo. God is very jealous and God consider it as sin against Him. So, anything nga makita sa Ginoo nga imo siyang gapulihan, Oh. ang interpretation sa Ginoo is kay ang Ginoo ramon wala na magyunta makalabaw po sa Ginoo. Oh, yes, more magyunta Murag siya, sakit na oo. siya, no? Unya murag bitaw, murag ikaw nga mahano nya, murag pag nangita og kanang lain nga, you know, Mura bag ma-insulto ka ba? Insulto ka. Oh. Yeah. I am the God of everything. I am the God who provide you of all things. Your life, your kanang mga kabdangan, all that you have comes from me. And why will you make an idol made of gold? Kunya pag human ninyo og himo, imong gi-worship. How come nga ingon ana ang mahitabo nga ikaw mo'y gahimo niya og ikaw gahimong idol niya, ang imong gihimong idol, imong gi-worship. Mas maipay lang imong ikaw galingon na lang imong i-worship. Nakita ba sa Ginoo nga kanang imong gihimo, wag na mahimo si mo ha. Yes. Oh. So it would really cause some sort of pain ba on the part of God. Another one, Pastor, is ingon din mo God, if God is not at the center of your life, then other gods will fill His place. So Yes. siguro kung let's say ang Ginoo narasa sa gilid-gilid na itong ibutang, diligin mo siya ang priority ba? Just like what you said niya, ang pinakagwapo nga center sa leadership kanang the spiritual Yes, aspects. spirituality. That's correct, no? Yeah. Kay, just like what you said, kung kanang siya, bisag maayo pa ka nga leader, kung kanang sense of spirituality sa katao mawala na, it will lead to Corruption. a lot of kanang bitaw undesirable nga mga pangitabo, right? So murabag among gawas imo nang kagalingon kay wala na may kwan. Wala na kay Wala na may guide sa imo. Oh. Wala na may mura og mura giilan nimo nga nay over na may gahom nga nagiya sa imo ha. So now you make your own. So paghimo nimo sa imong kagalingon, of course ang Ginoo ma-jealous gyud. If we look at ito Aaron, si Aaron is really a field leader. Kay imagine you are a high priest. So people are looking up to him. Oo, unya. Imagine maka-intercede good pud siya sa Ginoo. Makadala siya sa mga pag-ampong adto sa Ginoo. Pero unsa man ang iyang nga gibuhat. So to God ang failure ni Aaron ug ang mga tao, it was really a grave nga dako kaayong bakay nga gibati sa iya. Pero at least ang Ginoo na console gihapon because of Moses nga nag-intercede siya. Yeah. So intercession Pastor Pastor bisag sa leadership, di ba? Importante jud kay ang intercession. Especially if the person nga mag-intercede kana pong contrite, kana pong kanang willing to, you know, kanang to change pod, kanang ma-realize pod siyang mistakes or whatever. So I think that's the best way in which kana bitaw makasulod yun, masana kana ma-fully realize ang gitawag na to nga grace ba for that person. That's so. No, kay kung we will continue to, let's say nakita na nato nga diligid siya mayo tapos we continue to insist nga sakto tong gihimo. So I think that's the time nga it creates a problem. Just like what you said, no? Yeah. Nga di ba pag naog ni Moses, dito ni actually katong pagstorya sa Ginoo siya wala pa niya nakita ang ang actual nga panghitabo. Only such time nga pag pagkakita na gid niya. Kita niya nga grabe gyud. Yeah, nga bisan ang katong 10 commandments. Lagi bundak niya siya kasuko. So I think that's kanang kasuko. That was an expression of kanang kwan ba? Kanang frustration, Pastor. Yes. So di po siguro tanang kasuko mali pod. Kay namo mga kasuko nga napoy valid reason kung ano ilan ang gihimo. Just like what happened to Moses. But of course, nakita nato nga gipakwan pod siguro. Pastor, sige. So kini nga idea nga si Moses nga nasuko, insakto ra pud nga pagkasuko. Na may dati sina Old New Testament nga
kasuko apan ayaw pagpakasala. And I Okay, think James. I think mauna ang nahitabo po ni Moses ni ato nga panahon na. Nga masuko gyud siya. Kay imagine Right. nag-extend biya yun siya ipot. Di pa iya siya gusto nga mo adto karon luwason ang mga katawhan. Ya karon iyahan ang gidala. Unya nakita nila ang mga miracle sa Ginoo. Siguro ikaw leader masuko gyud ka. Masuko gyud ka. Pero mo lagi na nasuko siya sa mga tao pero niplead po siya sa Ginoo para niini mga tawana. So it was kanang wrath nga ma-call ang attention sa mga tao nga sayop ang inyong nga gibuhat. Right. So, I think sa next na itong lesson is about God's righteous wrath man. Yes. So, siguro kung ato na siyang pagabalikan o atong pagalantawon, I think it's just kanang reasonable siya, just like what you said nga, nasuko, pero wala siya nagpakasala. I think na siya nga kasuko is namugod siya intention o na siya purpose. It's not just for the sake nga masuko rata. Kaya kanang sabi ta kanang mukalitan ta masuko ta sa mga anak. Sa tong anak mingon tong anak nga asa mo to si daddy or si mami nga sakit. Nakalit mo tong kasuko. So meaning to say wala ikon siya ba kanang wala siya valid reason or kanang dili lang makita ang purpose kung anong nangingato ka. Murag kanang kitang binikanan nga murag kuno nira tang kasuko. Lahi pod. Ano may sige naman siya kasuko. Oh, right. Pero In fact, nasuko sila, oh. nasuko ta pero kibul sila nga kini masuko Kay naigili mo ako. nga dili mayo. So that's understandable. Oh. So I think bisan ang atong mga anak example no. Dili po na sila murag agyabyado nga nganong nasuko ta. Kay we are reasonable. Otherwise kung sayop yun niya murag di po ta masuko murag Lain pod. gi consent lang yun nato nga Right. inaana. So I think the same thing with Moses. Iyag yung ipakita nga nasuko siya. Pero pagani siya nasuko, nag-intercede na siya sa Ginoo. Ginoo, correct. So nindot kayo mga kaigsunan no. So ato nabantayan kaning idolatry nga sa tong author is extremely dangerous because it transforms our personality. Uy. Yeah. Makabago din na siya tong personality pastor no without siguro wala na to damha nga uy paingon na dito, our way of thinking, our affections, and our social life, and so on and so on. I think this is scientific. Dagama kay mga mo-support ani nga mga findings sa science. Kana bitaw kung unsa nga atong gunitan, unsa atong gikao, sa atong exposure, maana pod da. Yeah. Di ba, Pastor? Because kay ang idolatry man God, ma-transfer ang imong loyalty, ma-transfer ang imong allegiance sa tao nga imong gi-idol kaysa kaniadto nga tao nga imuhang gisaligan. So, mura ba na siya og kanang bitaw nangabit bitaw nga usa ka lalaki niya inaadto na siya dito sa iyang nga kabit. So, unya ang iyang loyalty nga iyang gihatag sa iyang asawa, ang iyang faithfulness gihatag sa iyang asawa, na-transfer na dito. Nalabaw na Hinoo ng iyang pagbati dito. So, the same thing ang Ginoo nga nasuko siya. Kaya ngano nga niadto man mo sa idol. Right. Ngano niadto man mo siya. So suko gyud ang Ginoo niya. Ang inyong loyalty nawala na sa kuha. Imbes ako inyong i-worship, kini nang idol nga inyo nga gi-worship instead sa kuha. So mao na nga ang idolatry makapausab gyud sa tao. Anything, mabita na ako, naibutang nga maka-replace sa Ginoo, most likely, it is that thing is going to change us or can change us. Yes. Ana ang tendency. So, just like what I said, daghan po mga studying nga naghimuan and mga social scientists na napo sila mga Karl Marx, napo siyang isulti may tungod niya nga kung asa daw ka nagdako sa imong environment, nga napo na imong katulad si Hitler. Nag-study sa life ni Hitler, Pastor. Natingala sila nga nung after so many years nga humana ang iyang kwan, namatay na si Hitler. Nganong iyato gyud ang iyang klase nga pagdumala. Kanang extreme bitaw kayo nga usay murag way kaluoy except lang sa iyang mga fellow Germans. Pero other than that, grabe gid ang extreme kwan ba. Naday siya naagian sa iyang childhood years. Kay namatay iyang mama, grabe po ang iyang kaagi nga bata pa sila yata. Murag na kwan sila ba? Na-deprive sila sa love sa iyang mama. So siguro na-bully siya.
So, such time nga, because of that environment nga siguro wala niya na, wala niya na manage well, nahimo siya nga leader, charismatic siya nga tao, nahimo nga leader, nabit-bit niya ito nga mga kasakit kay siguro, ikaw, you're the part mo na sa imong counseling ka, no? Wala siguro niya napagawas ba? Yeah. So, dito niya napagawas sa panahon nga nahimo siya nga leader. Tanan siguro, napili noon itong mga tao nga mapatay labot. So, but anyway, this is correct, no? Anything that replaces kanang something other than God, or whatever, it is going to transform our personality. Imagine that, Hitler, no? Our way of thinking, our affections, kay bisagon, siya na nga ito mga kisulod sa gas chamber. Oh, yes. Awa siya araw, wala kay kaluoy ato. That's affection, no? It changes his affection and also his social life. Giseparate niya ang mga Germans kaysa mga Hudiyo. So, that is how dangerous really adultery is. Like, sa atong church, for example, pastor, na may mga tao nga, gusto mi ani kay magtumi sa bukid. For example, ana, no? So ang ilang ginauna ba, murag, mauginay sana, influensya sa ila ba? So, bisag kung saan nimo paghatag og mga katinawan or whatever, tungod kay mo, nakausab naman sa ilang way of thinking. Yes. We are not judging them, but nakausap naman, example lang ni siya, nakausap naman sa ilang personality, mo nang whether you like it or not. Dagan ko na meet ani when I went to, sa kamisyon, I'm not going to mention, nahitabo na sila, later on, nag-change man po sila, nakabalik sila sa atong church. So, nakuanggit sila. They were taken away. So, muna siya, kung mausob na ang imuhang loyalty, mausob na, so, sa ito pa, kung kinsa ang Ginoo nga imong gilagaran, dito po ang imuhang loyalty, dito na po paingon ang imuhang commitment. Dito na po ka makommitted. So, ang Ginoo nga nag-alagad ka sa Ginoo sa pagkakaroon, masuko gyud siya. Kaya nga naman nga nag-transfer man ka og allegiance, nag-transfer man ka og pag-worship nga, that only belongs to me. I'm only entitled to that. Mawitan na sa to ang teaching, Pastor, if we still have time. Like for example, si Mrs. White, nag-emphasize sa itong church leadership nga si Mrs. White should only be considered as a lesser light compared to the greater light. Nga naman, kay kung himuon mo ni mo si Mrs. White, padako, although di mo po ni ang gusto ni Mrs. White, no? Yes. Bisag basawan ni mo yung mga writings. Kay kung imo ni siyang padakuon, mas dako pa ka sa Bible, kompetensya na siya. Ma-replace ni mo ang Ginoo. Ma-replace na ni mo. Malabuan na siya. Malabuan ni mo ang Ginoo, and then it is going to change your personality, your way of thinking, and also your social life. Social life, for example, ang imong huna-huna sa uban, puro na sila makasasala. So, murag, ikaw ragyod ang lahi kay murag imong huna-huna, ikaw ragyod nakasunod sa iyang mga, Di ba, Pastor? Yes. Yeah. No, sa writing si Ellen White, ako'y nakuha karon kay seminar man dito sa Spirit of Prophecy dito sa NCMC. Ang writing si Ellen White, Lizzie Light man na siya. Yes. Si Ellen White, nagkutlo siya sa Bible. Diha niya gipadako ang sa iyang mga sinulat. Pero si Ellen White, wala nagkutlo siyang sulat, siyang mga sinulat, o wala siya nag-ingon nga ang iyang sinulat, mas labay pa sa Bible. So si Ellen White, wa gyud siya naghimo og bisag statement nga gamay o gipadako na ang iyang sinulat mauna ang sundon dili na ang Bible. Kayo sa manggod ang mga uban nato nga mga nakuha na divert ang mga panghuna-huna. Ang writing si Ellen White mas labaw pa ka sa Bible. That will not happen. In some cases, it creates problem, no? Yes. Okay, social problem, sa ilang way of thinking. So, nabasahan po na ako ni kay Mrs. White, ingon siya kung ano na daw yung one of his or her writings nga, two or one or three of her writings medyo nagka-contradict each other o na problema sa interpretation. Ang final arbiter daw is, of course, the Bible. Yes, the final authority. The final authority is the Bible. Yeah. So dili natin mo confuse na, no? So, danger nga kung ato din siya padakon, mahulog po siya din sa qualification sa gitawag na idolatry. Yes. Yeah, it can be. Okay, you should not compete the Bible, di mo i-compete ang Bible sa writings ni Ellen White. So, the writings of Ellen White is simply a lesser light to the Scripture. Okay. Last, Pastor, before we end, kaning God's righteous wrath.
na mga word nga righteous. Pero I think you already said part of this nga katong sa James nga mong gikutlo. Pero kani makita sa Exodus 32:9-29, ang pangutana sa tong author is unsa daw ang reaction ni Moses to God's threat to I think we discussed this partly to destroy Israel. So I think there is a more deeper theology to this, Pastor. Kaning word bitaw nga God's wrath, kaning kasuko sa Ginoo. Sa imong panglandaw, Pastor, in your study of theology and of course your interaction with some theologians, how do you see God's wrath? Is it really justifiable or reasonable? Or what do you think of God's wrath? In fact, pag yung God's wrath, for me, Pastor, dili naman kailangan ng word nga righteous. I don't think. Pero, I mean, style mo gano'n sa author. Pero para sa kuha, pag yung God's wrath, you don't have to add another word to, siguro lang for emphasis purposes lang yung mo nga para ma-identify rin siya nga kanang iyang wrath. Righteous. Alang sa maayo nga katuyan. Pero, but God's wrath alone, that to me is already complete. Na? Okay, but anyway, Pastor, yes. Ganong gibutangan yun ni siya right tungod kay gitagaan taga panghunahuna na dayon nga kining kasuko sa Ginoo matarong sa ato pa namin siya matarong sa ato pa just ba sa ato pa just siya nga pag nga kasuko sa Ginoo nga kung kita manggani masuko manggani ta ang basis nato gitudluan ta nga masuko ta kana ang mga butang nga mga binuang so ang Ginoo who is more wiser than us, who is divine and patumable sa iyang wisdom, ang iyang kasuko, it's also runs with justice, with love. Muna iyang composition. Okay. Wala siya kini gitawag mo tong divine wrath or the righteous wrath. Actually, kini siya nga kasuko, dili ni siya kasuko nga ikumparar nato sa tawhanon nga kasuko. Nga usay masuko tao, ubang mga tao mangulata sila. Grabe. Usay makagamit og sulti nga di na mao. Pero ang Ginoo dili niya na. Actually, kung imo ning tan-awon kanang moabot ang konsekwensya sa mga tao sa ilahang binuhatan. It was not of God's own doing, but it is the doing of the people. So niabot ang panahon nga nasilutan sila sa ilahang mga sala, it was not of God nga ma-destroy yun sila, pero by their own making, by their own choices, nga dawat na ang consequence ilang gibuhat, ilaha karon nga ilan na karon nga ginaani. Nay George Ladd, permiwan ako ni siya ginagamit. Kinamo ko yung libro ni George Ladd. Okay. Dito siyang libro, na section dito nga nagiskot about God's wrath. Ingon siya, kanidang ang wrath daw sa Ginoo is a personal reaction against sin. Yes, that's that's ang object talaga sa iyang wrath is actually sin, not the person per se. So I asked the question kung, so what is it kung ang object sa iyang wrath is sin? Tungod kay, ang sin daw, dili daw na siya trivial matter because humanity daw cannot rescue himself or herself. So, like for example, katong gihimo sa mga Israelinon, naghimo sila sa ilang Diyos nga ilang isimba. There is no way for them to, kung sa ila lang nga kaugalingon. That's why God has to call them from time to time para makabalik sila sa ilang sakto nga panghunahuna ug unya ma-remember nila ang kaayo sa Ginoo nga nahimo nila. So God's wrath, I agree with you, Pastor, that was very good nga imong gi-mention nga dili sama sa wrath sa kasuko nga usay atong ginapagawas tawhanon nga kasuko. Kaya ang God's wrath is very objective. In fact, they said it's kanang siyang basic, fundamentally daw, it is eschatological ang God's wrath kay namangoy kami nga judgment day, no? Dito ihulog sa Ginoo ang iyang final nga kasuko. Of course, napoy present nga aspect sa God's wrath katong na-experience yan sa kwan. So, basically, when we say God's wrath, it is actually geared towards sin. So, why sin? Because nakita sa Ginoo nga ang tao, tungod sa iyang pagpakasala, there is no way for him or her nga ma-rescue niya iyang kaugalingon. So, that's why, ingana siya ka-sensitive sa sin, Pastor.
Yeah, okay. So, Pastor. muraog, ang makita nato ni nga, ni focus ang Ginoo sa sala sa tao, pero doon na siya kaluoy sa mao nga tao. Right, very good. Yeah, right. So, wrath and forgiveness, they actually go together. Yeah. In the context of God's wrath. So muna atong makita nga ang wrath sa Ginoo dunay justice, dunay love, dunay forgiveness. Kay bisan og nakasala ang mga Israelanon, pero ang Ginoo naghatagog hustisya. O nga gipanisan gyud po to sila na uban gani nangamatay man to nila. Right. Pero katong nibalik sa Ginoo, they were forgiven because God is a God of love. Nito timong gisulti, Pastor, actually, na-statement si George Ladd na. Ingon si George Ladd, kanang pag-recognize na nato sa God's wrath is essential to understanding God's forgiveness. Yes. Nito tiyang kan ba? So, I'm happy nga, imo na siya na brought out kay, without real appreciation daw of God's righteous anger or wrath, ingon siya, ang forgiveness daw loses its significance. That's true. So, that's why we have to understand kung what exactly is the object of His wrath, the expression of His wrath. So, kung nakita na itong dito gid tumong going to sin, and then, ay, masabta na itong it's for our own benefit. So, muna Tama ba, Pastor? yeah. Katong ingon mo kayo na, I like that one, kay, gi-mention po din na siya ni George Ladd. So muna nga, nakasala mga kapalyanan nakasala sila. Ingon ang Ginoo, Moses na uga kay nakasala ang mga tao dito. I'm going to destroy them. Ni-plead siya. Ni-plead siya. So, ato makita din nga ang Ginoo naluoy po sa tao. Pero, nidawat po sila sa consequence. Yeah, right. Katong mga tao nga nag-repent, na-save sila. Hindi na-save sila. Di ba? So, diha ni mo makita nga ang justice, ang love sa Ginoo, ang forgiveness, nausa diha siya ba? Imo makita diha sa God's wrath. Murag bugat-bugat na siya pero imong tan-awon murag divine wrath niya. So imong tan-awon nga ingon ana dai ang pamaagi sa Ginoo. So we sinners bisan og na dunatay gihukman nata nga mapaingyod to ta sa kamatayon kana kasala ta pero God make a way for us, so that is how God is so kind, loving for us sinners. I think that's the sense of why the author took notice of the word righteous before the word wrath. So God's righteous wrath, because it is intended actually for our realization of our kanang incapability. To rescue ourselves from matawag natin ni siya nga redemptive gihapon. Slavery. Nindot siya. Redemptive gihapon. So, dili siya negative. Di siya negative. Kaya kanayang wrath, dito man sa sin itself. Kita, kung naman na suffer, consequence naman sa sin. So, the intention is for us to be reminded. So, nindot siya kay, that's another way of Yes, Pastor, please go. Sa gagmay pa kong mga anak, sabot mi nga, manimba ganita, kinahanglan nga di mo magdagan-dagan sila sa church. Pero dagan-dagan mo pag uli na ay latigo. Pero katong tuko grabe daw, tuko sa kaboko. Okay, mga bata god. So pag uli kinsa mo tong nagdagdagan report na dayon. So tinuod na gyud. Bunal gyud. Bisag usaon pagkakusog nimo ng usa ka tuko, wala gina siya. Right. Pero mubati po ng bata og sakit yun po na. So while I do that, I do it para nga mabuutan ang mga bata. So it was an act of discipline, it was an act of love para nga makorek ang mga bata. So this is also the same with God. How much more ang Ginoo? Tao ra gud gani ko. But anyway, that was very good of you, Pastor. So Pastor, wala tayo nga panahon. And hopefully makabalik na din sa Friday and we'll continue discussing this one kay nindot pud ni siya na yung mga espiritu ani nga kailangan nato pud i-elaborate sa tabang pod sa balang espiritu. So thank you for coming over and thank you for being with me again tonight and sa atong mga kaigsunan nga nagasunod. Daghan kayo nagasunod ni Pastor. Dito sa Butuan wa ato nako bisag asa ko man to nagpasalamat sila sa ani nga programa. So yung pasalamat po ta sa Ginoo kay nagamit ra pud di ay kay most of them mga Sabbath school teachers kay kung sila Pastor amo jud gisunod from Monday, Wednesday and Friday. Yeah, that's true. Even sa Canada katong dito Miss Canada dito punta sa bisag si Pastor Faigao katong yang misis nagsulti kay bisag nado sa US is following this program kay yan naka bisan tong mga taga Cebu na mitato dito sa
ito sa ato nga ECI convention. No, sa ASI convention. Nagasunod siya sa programa. So amo mong Salamat sa Ginoo, mga pagampo kaigsunan. mga kaigsunan. Okay, so thank you, Pastor. So please pray for us again. The Lord, we thank you that we have done our discussion this evening of our lesson. Yes, Lord. And grant, Lord, that what we have discussed, it brings glory to your holy name. And Lord, we are happy that even you sometimes get angry with us, but you are full of love, and you are a forgiving God who forgives us because you want us to reconcile with you. Yes, Lord. Thank you that we can have good night rest this evening. In Jesus' name I pray, amen. Amen.